God. Isang mapagpalang gabi po muli mga kapatid. At kamusta po ang bawat isa? At muli ako po ang inyong kapatid sa pananampalataya, si Kuya Alan, na makakasama po ninyo ngayon para magbahagi ng ating short devotion regarding sa ating series about generosity. Amen. So, muli, welcome po mga kapatid. At isang kagalakan pong muli na at isang pribilehiyo na patuloy na magamit ng ating Panginoon to share yung salita niya sa gabing ito. And muli, welcome po mga kapatid, sa mga kapatid natin na nandiyan sa Faith House, sa mga kapatid na nanonood sa Facebook at sa ating YouTube channel. Welcome po at mapagpalang gabi po sa ating lahat. At sa mga kapatid pa na makakapanood in the future or sa mga susunod na araw ng ating short devotion for this Intercede Night. Ayun, so sige po, bago tayo mag-umpisa, samahan niyo po akong manalangin. Let us pray. Yes, Lord, Father in heaven, Lord, muli, Lord God, pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila, Lord God. Lord, ikaw ang aming Diyos na buhay, na hindi nagbabago, noon, ngayon at magpakailanman. Purihin ka, sambahin ka, at dakilain ka, Lord God, for you are sovereign, Lord God. You're in control of everything, Lord God. Lord, sa gabing ito, dalangin niya po namin na patuloy, Lord God, na samahan mo kami at gabayan, Lord God, sa gawain mo, Lord God, sa aming Intercede Night at sa aming short devotion, Lord God. Lord, dalangin ko nga po, Lord God, na patuloy override my preparations, Lord God. Patuloy na bigyan mo ako ng wisdom at knowledge, Lord God, sa devotion na aming pag-uusapan ngayong gabi, Lord God. And we pray, Lord God, na patuloy na ikaw lamang po ang maitaas sa oras na ito at sa mga panalangin na aming idudulog sa iyo, Lord God, ay alam namin, Lord God, na ito'y iyong dininggin at sa iyong tamang panahon, Lord God. At Lord, continue to be with us, and we pray for our connection, Lord God, na patuloy palakasin mo aming internet connection, Lord God, na palakasin mo ito at hindi kami magkaroon ng interruptions, Lord God, nang sa gayon patuloy lamang naming mapag-aralan ang iyong salita, Lord God. Lord, patuloy na ikaw manguna, buksan mo nga po ang puso't isipan ng bawat isa sa amin at sa bawat makakapakinig, Lord God, at alisin mo mga distraction sa kanilang sa aming mga puso't isipan, Lord God, nang sa gayon, Lord God, patuloy na makapag-focus lamang kami sa iyo at sa iyong salita, Lord God. Lord, muli sa iyo namin inaalay ang oras na ito. To you all the glory in Jesus' name. Amen and amen. Ayun. Praise God. Sige po. Tayo po yung magpapatuloy. Kung matatandaan natin, last time is nag-upisa tayo ng ating series about sa generosity or importance of generosity. So sa ating mga pag-aaral na ito, matututunan natin or mapag-aaralan natin kung gaano kahalaga ang kumbaga ang pagiging generous or yung generosity. So matatanda natin na pinangunahan ni Pastor Marvin yung unang session natin or yung unang meeting natin about generosity sa ating Intercede Night. So kung matatandaan natin ay nagbigay si Pastor Marvin ng some points or 5 points about generosity or giving. At I encourage, hindi na natin kumbaga mas pag-uusapan pa yung mga bagay. Kumbaga I encourage everyone na lang na mga kapatid na hindi naka-attend last time na kumbaga balikan natin or panoorin natin. Nandun po yun sa ating Facebook channel at sa Facebook at sa ating YouTube channel. At yun po ay naka-upload at kahit yung mga previous mga gawain natin is nandoon. So browse lang po, punta lang po kayo sa page ng Potter's House of Arabia para po ma-review natin or mabalikan natin yung mga previous messages, even yung mga worship service natin. Amen po.
So, ngayong gabi, as we continue, yun nga, dahil tayo na sa series, we will study again about generosity. So, una, siguro I'll share yung verse natin na pag-uusapan from, kakaroon lang tayo ng mixing kwentuhan about sa 2 Corinthians chapter 9, verse 10. Basahin natin, sabi rito, 2 Corinthians 9:10. Now he who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. Amen. So, purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. So, before tayo magkwentuhan regarding sa ating pag-aaral ngayong gabi, sa ating verse, sige, kung tatanungin natin yung mga sarili natin, di ba, kumbaga, kung sasaliksikin natin yung mga sarili natin, tatanong ba natin ang sarili natin na, kumbaga, generous ba tayo or mapagbigay tayo? Are we generous? Di ba? Kung tatanungin natin sarili natin, di ba? And sarili lang din natin makakasagot niyan. And so pag-uusap natin about generosity, na-experience naman natin yung, kumbaga, pagiging generous or mapagbigay ng kapwa natin. Di ba? Marami pagkakataon kung isipin natin or aalalahanin natin, maraming pagkakataon na nakatanggap tayo ng generosity ng kapwa natin, or maybe some of us or yung iba sa atin naging generous in some other ways na rin sa kapwa natin. Amen. So sige, una pag-usapan natin ano nga ba ibig sabihin ng generosity. So sa generosity daw, base kay Google, it is the quality of being kind and unselfish. Diba? Ang gandang character, kumbaga, yung quality ng pagiging, kumbaga, mabuti or kind and unselfish. Diba? Especially as it pertains to sharing and dito more on money and other valuable with others. Kumbaga, kung ano yung mahalaga sa iba na, kumbaga, ibinabahagi nila sa iba with kindness and unselfishly na binabahagi sa kapwa. So, kung pag-uusapan natin ng generosity, masasabi natin that there are many ways on being generous. Alam natin yan. Maraming pagkakataon na or maaring ways para maging generous tayo. Nandyan yung pagiging generous na pwedeng sa time, pwedeng sa part of donating, di ba? Yung pamimigay ng bagay-bagay. Diba? Even yung pagdodonate nga ng blood, we can say that's being generous din. So, yung pagpa-practice nga din daw ng gratitude is being generous din when we practice gratitude. Diba? So, yung ayun, gaya ng pagmamodel ng kindness, di ba? As we read yung ibig sabihin ng generosity, yung definition, quality of being kind. Di ba? Yung pagmamodel ng kindness is being generous din. And yun, yung nabanggit din natin sa definition is part of it yung giving support, di ba? Na hindi lang financially, kumbaga, mentally or in any ways or spiritually, we can give support. So, some of these things lang is we can say that being, kumbaga, part of being generous ng isang tao. So, kung pag-aaralan natin, yung Bible is marami siyang, kumbaga, verses or sinasabi about generosity. Yung generosity described as kumbaga, desirable character or trait. Diba? Sa Bible, isa na rito yung sinasabi sa Proverbs 22:9. Basahin natin sa slide. Sabi dito, the generous will themselves be blessed, for they share their food with the poor. Diba? Ano na yan? Isang verse na yan na kumbaga nagpo-portray ng pagiging generous. Diba? So, ang lagi natin tatandaan that sa buhay natin or sa mundong ito, lagi natin tatandaan that God is generous.
Amen. So, and being God as generous, di ba? Yung being a generous God, di ba? Ang ating Panginoon, He also expects us to follow yung example niya, being generous. Di ba? God's generosity is makikita natin or evidence sa paligid natin. Di ba? Nakikita natin yan, yung pagiging generous ng ating Panginoon. Even in the simple things, nakikita natin ang generosity ng ating Panginoon. So, isang part na rito is yung God created this planet. Di ba? Yung kumbaga, nilikha ng Panginoon ang mundo. Na kumbaga, ito ay special, kumbaga ang planeta ay special, na kumbaga, it is suited para i-sustain tayo. 'Di ba? Kumbaga ang mundong ito is nilikha niya para kumbaga i-provide para sa mga pangangailangan natin and even yung mga pleasures natin. That's how generous our God is in these things pa lang makikita na natin. So sabi nga rito, He supplies us with mga simple things like color, yung light, yung even the sound, yung air, and even the ability to taste and enjoy. 'Di ba? Yung makapakinig tayo, yung makapag-appreciate, 'di ba? Yung kumbaga yung sense of touch natin and being satisfied sa mga bagay is part of God's generosity. So above all, we all know though that God demonstrated, 'di ba? Alam natin 'yan. All of us knows about this generosity ng ating Panginoon. Sa lahat-lahat is yung pagano niya, kumbaga yung generosity niya when he offered his son. Alam naman natin, 'di ba, yung ginawa ng ating Panginoon, 'di ba? He offered his son as a sacrifice para mabayaran yung ating mga kasalanan. Amen. So, in the face of such generosity daw, we can only say that thanks be to God for His indescribable gift. 'Di ba? Papasalamat lang tayo kumbaga sa hindi natin masukat or ma-describe na regalong ito ng ating Panginoon sa atin. 'Di ba? The gift of Jesus, yung pagbigay niya na regalo sa atin na yung anak niya na si Jesus, na tayo bilang makasalanan na sanlibutan. Kumbaga, ito yung ultimate act of generosity na mako-consider natin. 'Di ba? Kumbaga, kung isang example lang ng generosity, best example na natin, kumbaga, yun yung ultimate act of generosity na sinasabi, yung gift of Jesus sa buhay natin. 'Di ba? When He gave Jesus Christ sa atin. 'Di ba? To kumbaga, as an atonement, yung kumbaga, to pay our sins, 'di ba? Yung bayaran yung mga kasalanan natin. Amen. So bilang regalo sa atin na mapatawad ang mga kasalanan natin, 'di ba? Bilang tayo, as we have been forgiven, 'di ba? Inaano rin tayo ng Panginoon to forgive, 'di ba? Kumbaga, tayo pinatawad, inaano rin tayo ng Panginoon na tayo rin ay magpatawad. 'Di ba? Na sinabi naman yan sa Ephesians 4:32, basahin natin. Sabi, be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. 'Di ba? Maging mabuti tayo sa isa't isa. Kumbaga, tender-hearted, kumbaga yung pagmamahal natin, 'di ba? Patawarin natin ang bawat isa, yung mga nagkasala sa atin, just as God in Christ also has forgiven us. Amen. So ang kumbaga, kung generosity lang, kumbaga may na tayo, best model na tayo, best example na tayo. So bilang nakikita natin ang Panginoon being generous, 'di ba? Sinasabi lang na we are to be generous as well. 'Di ba? In everything, 'di ba? As hangga't kaya natin maging generous tayo. Kumbaga, there's no way daw or point sa buhay natin na kumbaga para hindi maging generous. 'Di ba? Kasi ang generosity
kung isipin ng karamihan is about financial lang, 'di ba? Yun ang pumapasok agad sa isip ng iba, 'di ba? Kumbaga, pagiging generous is through financial financial help. Kung wala tayong financial capability for generosity, 'di ba? Pwede kumbaga, we can be generous pa rin in some other ways, 'di ba? So yun yan, sabi nga, generosity can be manifested in many ways din, 'di ba? Maraming way, 'di ba? Kanina kumbaga yung example natin, 'di ba? So we can give our kumbaga to be generous, we can give our time, 'di ba? Kung may financial or material resources tayo, why not we give why not kumbaga be generous sa iba about sa mga nangangailangan, 'di ba? Yung pagiging hospitality natin, lalo tayong mga Pilipino, 'di ba? Tayo is kilala for being hospitable, 'di ba? Hospitable tayo, part of generosity yung pagiging hospitable. And even yung friendship natin, 'di ba? Even diyan nga lang sa church lang natin, we experience na yung generosity na when we have new attendee, 'di ba? Pagka may mga bagong miyembro tayo, 'di ba? Kumbaga yung warm welcome natin sa kanila, 'di ba? Yung hospitality natin sa kanila, 'di ba? Even yung smile lang na binibigay natin sa kanila, 'di ba? Is we are being generous sa kapwa natin. So the Bible teaches the general principle na kumbaga yung mga generous daw will find favor, 'di ba? Yun ang kumbaga sinabi rin sa Bible, yun sa Proverbs 11:24, Proverbs 11 verse 24 to 26. Basahin natin, sabi, one person gives freely yet gains even more. Another withholds unduly but comes to poverty. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. People curse the one who hoards grain, but they pray God's blessing on the one who is willing to sell. Diba? So, salita ng Panginoon is malinaw or clear that kumbaga yung generous are remembered and rewarded, whether sa buhay natin ngayon, in mortal life natin, or even in the next life, di ba? Alam naman natin yan. So sa buhay natin, God challenges us to be generous, di ba? Because He wants us to receive din yung kumbaga yung blessing na nakapaloob sa pagiging generous natin. So we should show generosity to kumbaga sa bawat isa, di ba? As kung meron tayong opportunity to be generous to everyone or makapagano ng kabutihan sa kapwa natin, 'di ba? Paging generous or mapagbigay sa kapwa natin, kung may opportunity, i-grab na natin yung opportunity, ibigay natin, 'di ba? Sabi nga sa Matthew 5:42, wala yata akong slide, sabi, give to the one who asks you and do not turn away from the one who wants to borrow from you. Kumbaga pag may humingi ng tulong sa atin, 'di ba? Huwag nating talikuran. Kung may capability tayo na makatulong, 'di ba? Tulungan natin, 'di ba? And kumbaga in our generosity, kumbaga we are not to expect naman na they pay back to pay us back, 'di ba? Kumbaga we are not to expect repayment in kind, 'di ba? So yung reward manggagaling na lang yan sa Panginoon, 'di ba? In His way and in His time, 'di ba? May tamang kaparaanan at panahon ng Panginoon para kumbaga ibigay or ibalik sa atin. Sabi nga, 'di ba, natin si Lord na ang bahalang magbalik sa iyo. 'Di ba? Naririnig natin yan kapag may natutulungan tayong kapatid, sabi, 'di ba, na si Lord nang bahalang kumbaga magbalik sa iyo ng kabutihan mo. Amen. So
part of being generous is yung pagbibigay rin natin ng generosity even sa mga enemies natin, 'di ba? That's part of being generous na rin, 'di ba? So sinasabi nga rin sa atin sa Bible to love our enemies, 'di ba? Love our enemies, 'di ba? That's being generous, to love our enemies. So tanda natin that God is seeking people who will reflect His character and model His generosity. Diba? Ayan ang sinisik ng Panginoon yan na kumbaga magre-reflect or magmo-model ng kanyang character and generosity. Like, lagi natin pinag-aaralan, diba? Lagi sa ating nire-remind sa life group natin and sa mga katuruan na lagi nating i-model yung Christ-likeness sa kapwa natin bilang Christians. We need to model Christ, di ba? Tatandaan that He delights to bless them and show Himself strong on their behalf, di ba? Na nalulugod ang Panginoon kapag kumbaga na i-model natin ang kabutihan ng Panginoon sa kapwa natin. Amen po ba? So ayun po, no? Close na po. Hindi pa tayo po yung magpatuloy. So, balik tayo sa sa verse natin kanina. Magkaroon lang tayo ng short na kwentuhan, kumbaga. 'Di ba? Sa 2 Corinthians 9 to 10. 'Di ba? Sabi nga doon actually sa chapter 9 nga ng book na to, kung babasahin natin siya, makikita natin na si Paul, he continues to urge or kumbaga hinihimok or he continues to encourage yung mga Corinthians na kumbaga sundin yung kumbaga na binigay nilang commitment. Kasi they agreed to contribute sa collection para sa kumbaga sa suffering Christians dun sa Jerusalem. So as they commit or as they agreed, they should give willingly, even cheerfully, according to what they had agreed earlier dun sa binasa sa chapter nga na yun kung babasahin natin. So hindi lang sila kumbaga magpa-participate with God in meeting yung physical needs ng others, they will also contribute to an overflowing thankfulness to God. Kumbaga yung tulong or giving na maibibigay nila na kumbaga sa physical needs ng others, yung kaloob na or maibibigay nila is kumbaga matutugunan yung mga pangangailangan nilang kumbaga physical needs nila na kumbaga magko-contribute yun. So kumbaga sa overflowing na pasasalamat ng mga taong makakatanggap ng mga pagpapalang yon. 'Di ba? Kumbaga mapapapurihan ng Panginoon kasi mapapasalamatan siya. So they will build a connection with their suffering siblings in Christ that will also bring glory to God. Yun nga, kumbaga magkakaroon sila ng magagamit yon sa gawain ng Panginoon. Kumbaga yun siya sabing build a connection with their suffering siblings, yung mga pinaabutan ng tulong. 'Di ba? Yung mga suffering siblings in Christ na ito, yung pinabutan ng tulong na kung saan yung makakatanggap ng tulong magbibigay ng glory sa Panginoon. Kasi nga it comes from kumbaga yung mga tulong na yun is mapapasalamatan ng Panginoon, mabibigyan ng glory ng ating Panginoon. So yung chapter na to, it points out that God expects Christian giving na maging kumbaga yung pagbibigay is maging kumbaga faith-based, 'di ba? Kumbaga by faith yung pagbibigay. Masabi natin voluntary and cheerful, 'di ba? Hindi kumbaga hindi legalistic, hindi oppressive or hindi mabigat sa loob or hindi mandatory. 'Di ba? Ang kumbaga pinu-point out sa atin ng chapter na to, yung Christian giving have to be faith-based, voluntary, and cheerful. 'Di ba? Hindi mabigat sa loob na napipilitan, yung mga ganon. So, in context nitong 2 Corinthians na verse natin, 'di ba? Actually, in context is from 6 to 15, 'di ba? In-exhort dito ni Paul that yung church to be generous in their giving para sa gawain ng Panginoon.
'Di ba? Yun yung kumbaga pinapabatid dito ni Paul na ang panambahan must be kumbaga yung church dito is to be generous sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. So makikita nga natin na si Paul kumbaga di ba matanda na pinapurihan niya ang mga Philippians na kumbaga for being so generous sa kanya, di ba? Dagdag pa doon is kumbaga hindi para sa sarili niya na nagre-rejoice but for them, 'di ba? Kumbaga they will be blessed kasi because of their gift, 'di ba? Kung makikita natin sa Philippians 4:17, ito Tagalog tong inano ko kasi mas maganda mas maunawaan sabi dito. Sinasabi ko ito hindi dahil gusto kong makatanggap ulit ng tulong mula sa inyo. Hindi para sa sarili niya na kumbaga sinasabi niya yon para hindi tulungan siya ulit, kundi dahil gusto niyang makatanggap kayo ng mga gantimpala dahil sa kagandahang loob niyo. Amen. So we consider this an encouragement para sa buhay natin, 'di ba? Kumbaga we can apply this encouragement sa sariling buhay natin, and kumbaga mag-strive tayo to be generous and wise with everything na binigay sa kumbaga with everything God na that He entrusted sa atin. Amen. So maging kumbaga yun lang, i-apply natin yung encouragement na to sa buhay natin. Consider this as encouragement sa buhay natin para mas magpursige pa tayo na kumbaga maging generous at wise sa mga pinagkakalob sa atin ng Panginoon. Amen. So pinapakita sa atin sa context ng verse natin nito nga na that contains Paul's explanation of benefits and opportunities. Kumbaga nakatied siya sa generous giving. The key point is that godly giving is a Christ-like act of grace. Amen. So God does not intend giving to be done as yun, nabanggit natin kanina, hindi siya as form as an obligation. Diba kasi pag obligation lang minsan burden na sa buhay, burden na sa puso natin yon, or under a cloud of legalism na 'di ba yung pagbibigay natin mapa 10% pa yan or offering pa yan, 'di ba? Hindi inano ng Panginoon na maging obligasyon yon or ano, 'di ba? Kumbaga yung faith-based ano natin is may apply yung baga sa puso natin, 'di ba? Walang kabigatan. And I advise as we give, 'di ba? As we give, we pray sa Lord na kumbaga na una for us to understand about yung what really giving is, what really offering or what really giving or tithing is. Kumbaga wag tayo magbibigay lang out of like nauobliga lang tayo kasi sabi ni pastor, sabi ni Kuya Alan, ni Kuya Richard, nila Kuya Lionel, sabi nila magbigay daw tayo, mag-tithes daw tayo. So we pray sa ating Panginoon, 'di ba? I remember ako din naman first hindi ko naintindihan 'yan. Then I pray to the Lord, and He made me understand what is giving is all about. When I understand it, kumbaga sa buhay natin when we pray and when the Lord revealed to us kung ano ba talaga yung giving, kung ano ba talaga yung pagbibigay natin sa Kanya, napaka sa kalooban. Kumbaga wala tayong kabigatan or hesitation man lang. And ayun, so rather it should be inspired and driven by a willing and a cheerful heart din daw. So giving is an opportunity for believers para mag-participate with God in meeting the needs of pangangailangan nating panambahan. So kumbaga kung may mga tayo na pagtulong sa mga nangangailangan, 'di ba? Nagagamit 'yon. Kumbaga hindi napupunta sa wala. Nakikita rin naman natin 'yan. Yung mga kaloob na binibigay natin is may mga expenses din ng panambahan na binabayaran, like yung rent, 'di ba? May binabayarang rent 'yan. Yung kumbaga yung meal na kumbaga yung lunch, 'di ba? Pino-provide ng church 'yan.
'di ba? No, kumbaga nakukuha natin yung ano nun, kumbaga sa mga kaloob natin, mga kaloob ng mga kapatid. So, kasi kalimitan nakikita o naririnig natin sa iba or sinasabi ng iba, napapakinggan natin na kumbaga yun, ay ayoko magbigay niya kasi kinakain lang ng pastor o ng mga leaders yung mga tithes or mga offering natin. So, I suggest for us to have a mindset that when we give, before natin ibigay yan is ipag-pray natin yung kaloob natin na ibibigay natin yan sa Lord. Let's pray sa giving natin, sa bibigay natin. Let's pray for it. Ipag-pray natin yung heart natin and ipag-pray natin na mas magamit pa more to meet yung mga pangangailangan ng simbahan, magamit to reach more souls sa gawain ng Panginoon, na marami pa tayong malapit sa Lord, kumbaga mailapit na kaluluwa sa Panginoon. And when we give, kumbaga when we give our giving or offering or tithes, let God move on that giving, di ba? And isipin natin na ang kaloob na yun is sa Lord. Yung heart natin is malinis, that yung offering or yung giving na binigay natin is binigay natin sa Panginoon, 'di ba? Regardless of saang charity or saang ano pa yung mapunta or gamitin. Basta ang puso natin, alam natin, binigay natin yan sa Panginoon. 'Di ba? Malinis yung heart natin, masaya yung heart natin na binigay natin yan sa Panginoon. Hindi lang yan natin kumbaga binigay lang natin yan, ay hindi para kay pastor yan, para hindi ganun yun. Kumbaga binigay natin yan para sa Lord. Yun yung ano natin sa puso natin na nagbibigay tayo sa Lord. Amen. So tandaan natin that God increases the ability of believers who give generously to give even more. Diba? Totoo yan na kumbaga ang Panginoon siyang nag-i-increase ng ability natin bilang mga believers na makapag-give generously para makapagbigay pa tayo ng more pa. So this result is in increasing His righteousness on earth daw, as well as in causing thankfulness to Him to overflow. Kasi nga, yung pagbibigay natin yan, nabibigyan ng kumbaga papuri at pasasalamat is ang Panginoon. Diba? He will be glorified by those who receive the gift and pray for those who give. Diba? Sa ang Panginoon ng kumbaga nag-glorify siya ng mga taong nakatatanggap. Pinasasalamatan nila yung Panginoon. And diba? They pray for those who give. Amen po. So dito kita natin that Paul is urging Christians to be generous in their giving to suffering Christians in Jerusalem, dito sa chapter na to. So, sabi niya dito that they should give willingly and cheerfully a portion of what God has given to them. Diba? Scripture daw presents Christian giving as something done out of love. Yun yung sasabi natin. It's out of love, not legalism, not obligation, or hindi to utos or command. So, that theme continues dito in Paul's comments to the Church of Corinth ngayon sa Corinthian. So yung Church of Corinth yan. So ito daw, this makes an additional point though. Sabi, God is ultimately the one who gives. Alam naman natin yan. Always remember that everything that we have is nanggaling sa Panginoon. Si God ang nagbigay sa atin yan. Diba? He is the one who provides both the seed for the bread and the bread itself. Hindi yan dahil sa magaling ka, magaling ako, nakagraduate ako ng engineer, nakagraduate ako ng nurse, or maabilidad ako, or napakagaling ko at napakasipag ko. Hindi, if hindi dahil sa Lord at sa kalooban at grasya ng Lord, wala ang lahat ng kung anong meron tayo. It's all because of God's grace. Kaya tayo nagkakaroon ng kumbaga ng kung anong meron tayo. Amen. So, in other words, God makes the giver capable of giving. Diba? Binibigyan tayo ng capability ng Lord to give, to become a blessing sa church or sa kapwa natin na nangangailangan ng tulong. Amen? So, yung kumbaga, yung capability natin na makapagbigay, diba? Nare-reach niyan yung mga ibang nangangailangan. So,
Sabi rin ni Paul dito that God will multiply the seed of those who give in order to increase the harvest of the righteousness that comes as a result. Diba? So, God will multiply the seed. Diba? Kumbaga, padadamihin pa ng Panginoon yan para ma-increase pa yung harvest, mas marami pang matulungan. Amen? So, it is important to note that the increase is to the benefit of the one who receives. Hindi yun yung, kumbaga, this is not a promise to financially prosper the giver. Hindi po. So, kasi ang nagiging ang nagiging mentalidad ng karamihan or ng iba na magbibigay ako, I will give my tithes, I will give my offering para pagpalain ako ng Panginoon. 'Di ba? Kumbaga hindi 'yun ang nun, 'di ba? Kumbaga part nun is yung sa nakaka-receive nito rin. 'Di ba? Hindi siya yung kumbaga yung mga prosperity na magbibigay ako ng magbibigay kasi yan na nakarinig ako minsan na yung mga ganyan na magbigay ka, pagpapalain ka ng Panginoon, 'di ba? So we give because sinasabi nga na our giving is simple act of our obedience. Yung tithing natin, yung giving natin, it's an act of obedience sa ating Panginoon. So ayun po, no? So, Paul insists there is more to giving as a Christ-like act of grace than just putting food in hungry bellies daw. So, the gift itself is a seed that will produce more and more righteousness. So, the one who gives shares the privilege of being used by God in this process. Ginagamit tayo ng Panginoon, di ba? As a vessel, di ba? Para ma-share yung blessing ng Panginoon. So, ayun po, always remember mga kapatid that God gives us resources to use and invest for Him. Kung matatandaan natin, Paul uses the illustration of seed, di ba? So, yung illustration of seed explain that yung resources ng Panginoon na binibigay sa atin is hindi dapat tinatago, di ba? Natandaan yung yung parable na yon, di ba? Yung resources that God gives us are not to be hidden. It will not be foolishly devoured or hindi lang siya matatapon or it will not be thrown away. Instead, they should be cultivated in order to produce more crops. Kumbaga, alagaan natin, pagyabungin natin. Kumbaga, i-reproduce natin. Diba? Pasaganain natin. Amen? So, ayun po. And we will end with this na lang po siguro na tandaan natin, when we invest what God has given us in His work, He will provide us with even more to give in His service. Amen? So, ayun lamang po. And to God be all the glory po. God bless po mga kapatid. At sige po, tayo po'y manalangin. Yes, Lord, Father in heaven, Lord, once again, salamat po, Lord God, sa salita mo, Lord God, na aming napag-aralan at napag-usapan, Lord God. Lord, dalangin niya po namin sa buhay naman, ng buhay ng bawat isa, Lord God, na patuloy. Bigyan mo kami ng Christ-like heart, Lord God, ng generous heart every day, Lord God. And for each and every one of us to understand more about giving, Lord God. Lord, na maunawaan namin, Lord God, sa puso namin, Lord God, na hindi ito maging kumbaga obligasyon para sa amin, hindi ito maging burden para sa amin, Lord, bagkus kundi maging generous or magbigay kami or to give to glorify your name, Lord God. At Lord, maraming salamat po. And we pray, Lord, na patuloy samahan mo ang bawat isa sa amin sa araw-araw, na patuloy continue to bless our spiritual walk, Lord God, sa iyo, Lord God. At patuloy, Lord God, na pagpalain mo ang bawat isa at dalangin namin na sa buhay namin ay patuloy ikaw lamang po ang maitaas, Lord God. Lord, maraming salamat po sa iyong salita at sa iyo namin binabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba in Jesus' name. Amen, amen. God bless po mga kapatid.
Our Father in Heaven, thank you for the time na binigay niyo sa amin na kami ay nakapag-pray for our brother and sisters na may nadaramang karamdaman ngayon, may problema. Ama, alam po namin na wala kaming ibang pwedeng lapitan kundi kayo lamang. Kayo lamang ang makapagpapagaling sa aming karamdaman o sa anumang problema na aming hinaharap ngayon. Ama, alam po namin na hindi po sapat ang aming kakayahan upang masolve po namin ito, kundi kailangan po namin kayo. Ama, pakinggan niyo po ang aming mga dalangin. Dahil sa inyo lamang po kami lumalapit. Sa ngalan po ng inyong anak na Jesus na aming tagapagligtas. Amen.